Nabigo ang negosasyon ukol sa Ukraine, kaya kailangan nating maghanap ng bagong alok at ideya. Magkakaroon lamang ng kapayapaan dahil sa isang bagong ideya at mga bagong konsepto. Ito ang mismong sinabi ni US Secretary of State Marco Rubio matapos ang pagpupulong kay Sergey Lavrov sa Maynila. At ito ay sa esensya ay isang pag-amin na lahat ng sinubukan nilang gawin hanggang ngayon ay tuluyan ang nauwi sa dead end. Ang pagpupulong ni Marco Rubio at Sergey Lavrov ay tumagal ng 35 minuto, ngunit walang napagkasunduan. Ito ang unang personal na pagkikita ni Lavrov at Rubio mula nung taglagas ng 2025-35 minuto ng pag-uusap at wala talagang naging resulta. Iginit ni Lavrov na ganap na itigil ang pagpapadala ng armas sa Ukraine. Sagot ni Rubio, hindi nagbago ang pulisya ng Estados Unidos sa pagtulong sa Ukraine. Ilang oras matapos nito, sinabi ng tagapagsalita ng Kremlin na si Dmitry Peskov at ito ay isang sipi. Hindi pa natin masasabi na mayroong bagong dinamika o bagong bilis sa ngayon. Kamakailan, matapos makausap ang mga sugo ni Trump na sina Steve Witkoff at Jared Kushner, binigyang diin ni Vladimir Zelensky ang posibleng mga direksyon sa mga susunod na buwan. Ngayong taglamig, alinman sa tayo ay uupo sa mesa ng negosasyon o haharap tayo sa panibago at mas nakakatakot pang paglala ng digmaan. Balikan natin ang naging resulta ng pulong ni Marco Rubio at Sergey Lavrov kaugnay ng prosesong pangkapayapaan sa Ukraine. Ako si Alexi Pechi, talakayin natin ang paksang ito. Bago tayo magsimula, hinihiling ko mag-subscribe kayo sa channel na ito dahil malapit na tayong umabot ng 300,000 subscribers. Kaya't magpapasalamat ako sa bawat pag-subscribe ninyo. Kaya, agad kong ibabahagi ang pangunahing pahayag ng kalihim ng Estado ng US na si Marco Rubio. Tatalakayin natin ang kanyang mga pahayag at pagkatapos ay susuriin natin ang mga ito. CP mula kay Marco Rubio. Kailangan nating maghanap ng mga bagong mungkahi at bagong ideya. Magkakaroon lamang ng kapayapaan dahil sa isang bagong ideya at mga bagong konsepto. Handa kaming magmungkahi ng ilan sa mga ideyang ito sa tamang pagkakataon at paraan. Kung magkakaroon ng pagkakataon at magiging angkop ang mga kondisyon. Ayan, pansinin ninyo, sa siping ito may dalawang bagay. Una, tuwirang pag-amin na lahat ng lumang pamamaraan ay ganap ng patay. Kasama na rito ang lahat ng usapan tungkol sa diwa ng Anchorage. Pangalawa, itong mga pasubali ni Marco Rubio kapag sinabi niya, sa tamang pagkakataon, kung magkakaroon ng pagkakataon, kung magiging angkop ang mga kondisyon, kung magkakaroon ng anumang anyo at iba pa. Ibig sabihin, wala talagang bagong ideya ang Washington sa ngayon. Pero may kahandaang magmungkahi ng mga ito balang araw kapag may mga angkop na kondisyon. O baka naman may mga ideya talaga. Pero pagkatapos ng pagpupulong kay Russian Minister Lavrov, naunawaan ni Marco Rubio na sa malapit na panahon ay wala talagang posibilidad na mapag-usapan man ang mga ito. Ang mas mahalagang pahayag ni Marco Rubio ay kung bakit hindi na epektibo ang mga lumang mungkahi. Ito ang pinaka-importante, heto ang sipe. Ang mga mungkahing inilabas noon ay hindi katanggap-tanggap sa Ukraine noong panahong yon at hindi ko rin iniisip na matatanggap nila ito ngayon. Bukod pa rito, malamang na lalo pa silang magiging hindi katanggap-tanggap sa Ukraine sa hinaharap. At dito sa sipi ni Marco Rubio, may tuwirang pahayag. Ang tinatawag ng Moscow na mga kasunduang Anchorage ay hindi katanggap-tanggap sa Ukraine noon man o ngayon. At habang tumatagal ay lalo pa itong hindi katanggap-tanggap. Inamin ng US kalihim ng Estado na di tinatanggap ang kondisyon ng Russia. Samantala, lumalakas at nakakakuha ng inisyatiba ang Ukraine sa labanan. Kaya naman, kung hindi tinanggap ng Kiev ang pagsuko noon, hindi rin ito tatanggapin ngayon. Ito ang mensahe kay Lavrov. Ikatlo, binigyang din ni Marco Rubio na hindi nagbago ang pulisya ng US sa pagtulong sa Ukraine. Ito ang naging sagot sa pangunahing kahilingan na dinala ni Sergey Lavrov sa Maynila para sa pakikipagkita kay Marco Rubio. Isipin mo lang, kabayong Ruso. Si Sergey Lavrov matapos magpakabusog sa Maynila ng libreng pagkain ng oats dahil sa mga ganitong summit ay libre ang pagkain ay nagkaroon ng kapal ng muka. Iginiit sa kanluran na itigil ang lahat ng supply ng armas at anumang tulong sa Ukraine na para bang ang Ukraine ay pag-aari na nila. Mukhang ang oats na kinain ni Lavrov ay medyo panis na. Apat, nagsalita si Marco Rubio tungkol sa halaga ng digmaan para sa magkabilang panig. Sipi.
Nakita natin ang pagkasawi ng mga sibilyan at ang mga pag-atake sa Kyiv. Hindi nakabuti sa Ukraine o Russia ang digmaan. Sa tingin ko, dapat may dahilan ang magkabilang panig na tapusin ito. Patuloy ang Estados Unidos sa paghahanap ng kompromiso sa pagitan ng Kyiv at Moscow. Tinawag ni Marco Rubio na maayos at tapat ang pag-uusap kay Lavrov. Sa wikang diplomatiko, sa totoo lang, kapag sinabing naging tapat ang pag-uusap, ito ay karaniwang euphemism para sa ibang pahayag. Kung sa karaniwang salita ng tao, ganito siguro ang magiging tunog nito. Wala talaga kaming pagkasunduan. Nagpalitan lang kami ng ganap na magkasalungat na mga posisyon at wala kaming narating. Ang ibig sabihin nito, ganito ang tono ng pag-uusap. Isang usapan na agad tinapos ni Rubio at sinabi niya, wala naman talagang kausap dito. Sa wikang diplomatiko, ang tawag dito ay naging tapat ang pag-uusap. Ngayon, talakayin natin ang panig ng Rusya. Ayon sa kagawaran ng ugnayang palabas ng Rusya, ginawa ni Lavrov ang mga ito sa pulong. Una, ikinuwento ni Lavrov kay Marco Rubio ang ayon sa kanya, totoong kalagayan sa linya ng labanan. Hindi nila sinabi ang detalye pero malinaw na sinusubukan nilang kumbinsihin ang mga Amerikano na nananalo ang Rusya. Ikinuwento ni Lavrov kay Marco Rubio ang tungkol sa Konstantinovka, ang planong kunin ng buong Donbas at ang umano'y pag-atras ng sandatahang lakas ng Ukraine. Palagi akong namamangha dito. Kay Marco Rubio, isang diplomat, sigurado akong ikinuwento ito ni Lavrov. May lugar sa mapa, Konstantinovka, isang lungsod na sinasabing nasakop na nila. Gaano nakatagal ang lumipas? Sa mahigit 12 taong digmaan laban sa Ukraine, nasakop na natin ang Konstantinovka. May isip mo ba yon? Panalo raw tayo. Pangalawa, mahalaga para sa akin ang CP. Binigyang diin niya na hindi dapat dagdagan pa ng armas ang rehimen sa Kiev. Ibig sabihin, ang pangunahing kahilingan ng Moscow sa Washington ay itigil ang pagpapadala ng armas sa Ukraine. Ito ang dahilan sa lahat ng palatandaan kung bakit pumunta si Lavrov sa Maynila. Pangatlo, sinabi niya na ang pulisya ng mga bansang Europeo na patuloy na nagsisikap magdulot ng estratehikong pagkatalo sa Russia ay nagdudulot ng destabilisasyon. Hindi ko maintindihan, parang inuulit lang na ang tubig ay basa, asin ay maalat. Ano ba talaga ang ibig niyang sabihin? Oo, gusto ng mga Europeo na mawala ang Russia. Tinuturing ba ng Moscow na destabilisasyon ito? Oo, dahil banta ito sa pag-iral ng mga mababangis na nilalang na ito. Hindi malinaw ang ibig niyang sabihin. At heto na ang ikaapat. Kinumpirma ni Lavrov ang kahandaan ng Russia sa pampolitika at diplomatiko na pag-aayos at ang pagsunod sa mga mungkahing inilabas ng panig ng Amerika sa summit sa Anchorage noong Agosto 2025. Ayan, nandito na naman tayo. Dito rin ang sentro ng deadlock na ito. Ibig sabihin, iginigiit ng Moscow na bumalik sa Anchorage. Muling pinilit ng Moscow na kumbinsihin na may kasunduan daw doon at sinabing hindi raw nasayang ang pagpunta ni Vladimir Putin sa Alaska. Inamin na ni Putin na wala talagang naging kasunduan. Pero si Lavrov na parang busog sa libreng pakain, sinasabi na, pakinggan nyo, balik tayo sa mga kasunduan sa Anchorage. Diretsang sinabi ni Marco Rubio na hindi katanggap-tanggap at mananatiling hindi katanggap-tanggap para sa Ukraine ang mga alok na ito. Kaya kailangan ng bagong ideya at dapat nang kalimutan ang tungkol sa Anchorage. Inulit na magkabilang panig ang kanilang posisyon at naghiwalay matapos ang 35 minuto. Ano pang saysay na magpaliwanag pa kay Lavrov kung matigas ang ulo niya at paulit-ulit binabanggit ang Anchorage. Hiwalay na detalye para maintindihan ang sitwasyon. Ganito ito. Ang opisyal na kinatawan ng kagawaran ng ugnayang panlabas na tinatawag kong Press Alcase Mashka Zakharova ay nag-ulat ng pagpupulong ay naganap dahil sa inisyatiba ng panig ng Amerika. Ibig sabihin, nilinaw ng Moscow na hindi sila humiling ng pag-uusap kundi sila ang pinakiusapan at nagpakumbaba silang pumayag. Bago ang pagpupulong, hindi sinagot ni Marco Rubio ang tanong ng media at hindi niya pinansin kung tatalakayin ba kay Lavrov ang umunay pagtulong ng Moscow sa Tehran laban sa Estados Unidos. Hindi na ungkat ng hayagan sa pagpupulong ang tulong ng Russia sa Iran, pero biglang naglabas ng pahayag ang CIA na may ebidensya silang tumutulong ang Russia sa Iran para atakihin ang mga target ng Amerika sa rehiyon. Pero magkakaroon ng hiwalay na episode tungkol dito sa YouTube channel na ito, kaya huwag ninyong palalampasin.
Sa madaling salita, formal na nagkasundo ang mga panig na ipagpatuloy ang kanilang ugnayan sa pamamagitan ng mga ahensya ng ugnayang panlabas kabilang nasa loob ng gawain ng mga internasyonal na organisasyon. Iyan na lang ang natira sa huli. Pagkatapos ng pagpupulong ni Lavrov at Rubio, ilang oras matapos ang pagpupulong, halos inalis na ni Kremlin spokesperson Dmitry Peskov ang pag-asa sa makabuluhang pag-usad. Narito ang kanyang sinabi, "Sa ganitong sitwasyon, hindi ako magpapadala sa sobrang optimismo. Totoo, may mga nagaganap na kontak at laging positibo yon. Pero hindi pa natin masasabi na may bagong dinamika o panibagong bilis sa ngayon." Sinagot niya na hindi maaring sabihing may bilis at pag-aayos matapos magkita sina Lavrov at Rubio at mag-usap sa telepono sina Zelensky, Vitkov at Kushner. Kasabay nito, idinagdag ni Peskov na nananatiling bukas ang Russia para sa proseso ng negosasyon at nagpahayag siya ng pag-asa na, ayon sa kanyang sinabi, kapag mas maluwag na ang mga negosyador ng Amerika, makakapunta na sila sa Moscow. Itong parira lang kapag mas maluwag na ay inuulit na ni Peskov hindi lang ngayon. Ibig sabihin hayagang umaasa ang Kremlin na abala ngayon ang Washington sa Iran at umaasang makakapaghintay sila hanggang magkaroon ng oras si Trump. Hindi negosasyon ang pustahan, kundi pagpapatagal. Para maintindihan kung bakit tiyak nang mabibigo ang pulong sa Maynala, balikan natin kung ano ang dalang posisyon ni Lavrov pagpunta roon. Ayon sa Bloomberg, isang araw bago magkita sina Lavrov at Rubio, pinalala ni Vladimir Putin ang mga hinihingi niyang teritoryo sa digmaan, ayon sa tatlong source na malapit sa Kremlin. Konkretong sinabi na ang Russia ay hindi na raw balak ibalik sa Ukraine ang alinman sa mga sinakop nitong teritoryo sa kahit anong kasunduan. Plano ng Moscow na panatilihin ang mga nasakop na lugar sa mga rehiyon ng Sumy at Kharkiv bilang buffer zone. Patuloy ding hinihingi ni Vladimir Putin ang buong Donbas at naniniwalang magpapatuloy lang ang negosasyon kapag nasakop na niya ito. Tiniyak ng Russian Defense Ministry kay Vladimir Putin na makokontrol nila ang natitirang Donetsk Oblast bago matapos ang taon. Sinabi rin ng source mula sa Ministry ng Depensa kay Bloomberg na maraming sundalong Ruso ang duda sa itinakdang panahon at binabanggit pa rin ang 2027. Tumugon si Volodymyr Zelensky na kailangang makamit ang kapayapaan ng may dignidad kaya dapat na magsimula ng negosasyon. Sa kabuuan, ito ang resulta. Dumating si Sergey Lavrov sa Maynala para sa summit ng mga ministrong panlabas ng ASEAN upang igiit na itigil ang pagpapadala ng arma sa Ukraine at bumalik sa mga kondisyon na agad namang tinawag ni Rubio na hindi katanggap-tanggap para sa Kyiv. Mukhang wala nang ibang maiaalok si Lavrov at ito na naman ay panibagong dead end. Kasabay ng kabiguan sa Maynala, gumagana rin ang linya ng negosasyon ng Ukraine. At mas mukhang may laman nito dahil dito ay nag-uusap na ang mga matinong tao. Noong Hulyo 22, tumawag si Zelensky kina Steve Witkoff at Jared Kushner, mga espesyal na sugo ni Trump. Unang nagulat si Barat Ravid ng Axios tungkol dito ayon sa kanyang sources. Kinumpirma rin ni Zelensky at ng White House ang usapan. Narito ang sinabi ni Zelensky, "Kinausap ko lang ang mga sugo ni Pangulong Donald Trump. Mahalaga ang pag-uusap ukol sa pagbuhay ng diplomatikong pagsisikap at paglapit ng kapayapaan." Aniya, nananatiling may mahigpit na ugnayan ang mga pangkat ng Ukraine at Amerika at magpapatuloy ang pagtatrabaho sa mga napag-usapang issue. Sa madaling salita, may binubuo na. At narito ang isang mahalagang detalye. Sa pag-uusap, mula sa panig ng Ukraine ay lumahok si Hepe ng opisina ng Pangulo Kirill Budanov at ang pangunahing negosyador ng Ukraine na si Rustem Umerov. Sa katunayan, si Umerov ay tinuturing ding posibleng bagong embahador ng Ukraine sa Washington. Hindi ito formal na tawag, kundi isang usapang pangtrabaho kasama ang mga pangunahing tao. Sa parehong araw, nagkaroon si Zelensky ng pagpupulong sa Kyiv kasama ang US Ambassador sa NATO, si Matthew Whitaker. Tinalakay doon ang mga lisensya sa paggawa ng mga misael na Patriot. Matapos makipag-usap sa mga Amerikano, hiniling ni Zelensky na pabilisin ang paggawa ng Patriot sa Ukraine. Sa madaling salita, napakalinaw ng lohika rito. Habang sina Mark Rubio at Lavrov ay naghahanap ng bagong ideya sa Maynila, nakakamit ng Ukraine ang mga gumaganang solusyon sa anumang sitwasyon. Ibig sabihin, kailangan ng sariling mga interceptor para protektahan ng himpapawid, lalo na ngayong paubos na ang Patriot stock ng Amerika dahil sa digmaan kontra Iran. Siguro, ito ang pinakaimportanteng pahayag na sa tingin ko ay naglalagay ng lahat sa tamang lugar.
Sa isang pinagsamang press conference, kasama ang punong ministro ng Ireland na si Micheál Martin, inilahad ni Zelensky, sa totoo lang, ang isang sangandaan na lahat tayo ay haharapin sa malapit na hinaharap. Narito ang kanyang sinabi. Dalawa ang landas natin ngayong tadlamig. Ang una, nawa ibigyan tayo ng Diyos at ang ating hukbo ng lakas dahil mahalaga ang katatagan sa harapan para makaupo tayo sa negosasyon kasama ang Russia at wakasan ng digmaan. Ito ang pangalawang landas, bagong paglala ng digmaan. Nagbabala si Zelensky na posibleng lumala ang sitwasyon mula sa Russia kapag nabigo ang peace talks. Ang prioridad niya ay ang pagpapanatili ng katatagan ng linya ng harapan at idinagdag niya na ganito ang lohika. Kapag mas matatag nating pinanghahawakan ng harapan, mas mataas ang tsansa na mapaupo natin ang Russia sa negosasyon. Mahinang harapan, walang negosasyon at lalong lumalala, itutuloy. At magbigay tayo ng maikling buod, lalo na tungkol sa pagpupulong ni Lavrov at Rubio na sa di malamang dahilan ay inasahan ng ilang analista. Tumagal ng 35 minuto ang unang pagpupulong ng mga pinuno ng diplomasya ng dalawang bansa matapos ang halos isang taon. Hindi ito ang negosasyon, kundi isang formalidad lang sa protokol. Walang gumalaw sa magkabilang panig. Hiniling ni Lavrov na itigil ang pagpapadala ng armas sa Ukraine, pero sagot ni Rubio, hindi nagbabago ang pulisya ng Estados Unidos. Hiniling ni Lavrov na bumalik sa Anchorage, ngunit ayon kay Rubio, hindi ito katanggap-tanggap para sa Ukraine at lalo pa itong magiging hindi katanggap-tanggap kaya walang balak bumalik doon ng sinuman. Pangatlo, ang pag-amin ni Rubio tungkol sa mga bagong ideya ay nangangahulugan na ang estruktura ng negosasyon na binuo mula pa noong Agosto 2025 ay opisyal ng patay. Walang gumagana sa mga ito. Mukhang walang bagong ideya ang Washington o hindi nakita ni Rubio ang pagkakataon para pag-usapan ito, lalo na kasama ang mababangis na Ruso. Pang-apat, kinumpirma mismo ng Kremlin sa pamamagitan ni Peskov ang kawalan ng progreso at inilantad ang estratehiya nilang maghintay hanggang malutas ng mga Amerikano ang problema sa Iran. Para sa atin, ito ang praktikal na konklusyon. Walang naganap na kasunduang palihim sa Maynila at magandang balita ito lalo't may hinihingi ang Moscow. Ang posisyon ng Estados Unidos tungkol sa tulong militar sa Ukraina ay opisyal na kinumpirma na walang pagbabago. Hindi sila nakikialam sa laranang ito at hinahayaan ang mga Europeo na gawin ang kanilang gawain. Pero walang nakikitang diplomatikong solusyon para matapos agad ang digmaan. Pinatindi ni Putin ang mga hinihingi, naghahanap ng bagong konsepto ang Estados Unidos at nagpapalipas ng oras ang Kremlin. Ibig sabihin, gumagana ang tinawag ni Zelensky na unang paraan. Ito ay ang panatiliing matatagang prente, pabilisin ang sariling produksyon ng Patriot at mga drone, atakayin ang likuran ng mga Ruso at takutin ang mga hindi naliligo na Ruso. At ang negosasyon, ayon dito, ay magsisimula hindi kapag may nahanap na magagandang bagong ideya o bagong konsepto. Hindi. Magsisisimula lang ang negosasyon kapag naramdaman ng Rusya na mas mahal na ang magpatuloy sa digmaan kaysa umupo at magkasundo. Dito ko na muna tatapusin. Isulat ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa comments sa ibaba ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. Iyan lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat, mga subtitle.